Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Senador Panfilo Lacson, aminadong hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan sa mahigit 1 taong pagtatago. I live the life of a prisoner outside a prison cell. I had only one rule to follow. Do not get caught. At ngayong lumantad na, Lacson, handa na raw harapin sakaling iakyat sa Korte Suprema ang Dacer Corbito murder case laban sa kanya. 4 na pasahero ng LRT sugatan matapos magpanik nang umusok at hindi bumukas ang pinto ng sinasakyan nilang tren. Exclusive! Aktwal na pagnanakaw ng salisigang sa isang kainan at pag-atake ng basag kotse gang huli sa CCTV. Mga estudyante at out-of-school youth na gustong kumita ngayong bakasyon, maaari nang mag-apply sa Summer Employment Program ng DepEd. At isang British journalist na aliw sa kakaiba at paulit-ulit na pangalan ng mga Pilipino tulad ng Ding Dong, An-An, Tintin, Letlet, Yeye at John John. Isang kalmadong Senador Panfilo Lacson ang umarap sa media kanina matapos sa mahigit 1 taong pagtatago. Pagtatago nagdulot daw ng hirap at lungkot sa kanya at sa kanyang pamilya. At pangako niya ngayon, hindi na muling magtatago pa kahit payakyat sa Korte Suprema ang Dacer Corbito murder case kung saan siya idinadawit. Saksi si Lia Manyalak. Emosyonal ang marami sa staff ni Senador Panfilo Lacson sa pagbabalik trabaho niya kanina. Pati ang ilang senador na payakap sa kabarong matagal nilang hindi nakasama. Enero 5 nung nakaraang taon nang tahimik na lumabas ng bansa ang senador, pero ang paglisan daw niya, hindi raw indikasyon na siya'y guilty sa kaso. Ang sabi pa niya noon, ayaw lang daw niyang ibigay kay Nooy Pangulong Arroyo at sa di umano yung mga alipores nito, ang kasiyahang makita siyang nagdurusa at sa gitna ng anyay peligro. Mahigit 1 taon matapos ang malapalos na pagtatago, muling nagbalik ng bansa ang senador matapos pinal na ibasura ng Court of Appeals sa Dacer Corbito murder case laban sa kanya. For 13 months, I was a fugitive from injustice. I lived the life of a prisoner outside a prison cell. I had only one rule to follow. Do not get caught. Tumanggi si Lacson na idetalye kung saan-saang bansa siya nagpunta nang siya'y magtago. Ang masasabi lang daw niya, naging mahirap at malungkot ang panahong malayo siya sa kanyang pamilya. Pagka meron nakita, tumitingin, siyempre yuyuko ka na lang. Bahala na kung nakilala ka. I know, meron na kilala sa akin. At meron nga gusto pa magpa-picture. Pero sa panahong ito rin, marami raw natutunan ng senador. Marunong na akong gumawa ng pandesal. Marunong akong gumawa ng empanada. Marunong akong magluto ng apritada, adobo. Ngayong nagbalik na, handa raw si Lacson sakaling iakyat ang kaso sa Korte Suprema. Pag sinabi ko sa inyo kung sino yung mastermind na alam ko at hindi ko naman masusugan yun ng karapatang ebidensya para mapatunayan talaga yung sinasabi ko totoo, chismis din yun. Kasabay nito, pinabulaanan niyang ang nakaambang impeachment trial ni Ombudsman Mercedes Gutierrez ang dahilan ng kanyang paglutang. Pero I'm not a shoe-in judge na boboto for the impeachment of Ombudsman Gutierrez. That much I can assure you. Kilala mang malapit na kaibigan ng Pangulo, hindi na iwasan ni Lacson na maglabas ng tampo sa Administrasyong Aquino. Never ko naramdaman yung luwag ng pulis na dati ko pinagsalbihan. Kaya nga masakit sa loob ko dahil sa dyaryo ko lang nababasa na alay ako Yun ang the worst pain of all. Yung struggle. Tapos naisip mo pa, may mga kaibigan pa ba akong natira? Kuha ito kay Lacson itong Biyernes sa isang kainan sa airport sa Hong Kong bago lumipad nitong Sabado patungong Cebu sa kanyang Cathay Pacific flight. He was processed like any other Filipino passenger. He queued
Nobody facilitated his arrival formalities, and he was treated like any other passenger. Sabi ni Lacson, hinding-hindi na siya muling magtatago at sa ngayon prioridad ng senador ang magampanan ng kanyang trabaho dito sa Senado na matagal niyang hindi nagawa. Kabilang sa aatupagin ni Lacson ang pagiging chairman ng Senate Defense Committee at ang pagharap sa nakabinbing ethics complaint laban sa kanya ng grupong VACC. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Bukod sa posibilidad na iakyat sa Korte Suprema ang nadismiss sa kaso laban kay Senador Ping Lacson, pinag-aaralan na rin ng DOJ kung paimbisigahan muli ang Dacer Corbito murder case. Kinatuwa naman ni Senador Jingoy Estrada ang paglutang muli ni Lacson na dati niyang nakaalitan sa plenaryo. Saksi si Jam, si Sante. Hindi pa rin lusot si Senador Ping Lacson kahit pinal nang ibinasura ng Court of Appeals Special 6th Division ang Dacer Corbito murder case laban sa kanya. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, pinag-aaralan nila kung iaangat ang kaso sa Korte Suprema o kung muling bubuksan ng investigasyon sa pagpaslang sa PR man na si Bobby Dacer at sa driver niyang si Emmanuel Corbito. As far as I know that the deadline to go to the Supreme Court, if at all that we resort to that, would be about April 8. So I'm doing my best to really come up with my decision the soonest. Marso 18 ng pagtibayin ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyon na ibinasura ang kasong murder laban kay Lacson dahil di raw credible ang testimonya ng dating tauhan ni Lacson sa PAOK TF na si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao. Kaya naman ngayon nakalaya na si Lacson. Sa Korte Suprema rin umaasa ng hostisya si Mancao. I just have to succumb to whatever the courts will decide. Sabi ko na lang kung anong Supreme Court, hopefully kung makarating kami doon, yun will really decide the merits, and I'm still hopeful justice will prevail. Sa kanyang pangalawang affidavit, sinabi ni Mancao na narinig daw niya ng utusan umano ni Lacson si Michael Ray Aquino na dispatchahin si Leonardo Beroya, kilalang kaaway ni Lacson, habang sakay sila ng kotse papuntang Green Hills. Pero sagot daw noon ni Aquino kay Lacson, uunahin daw niya si Delta na kinaiinisan na raw ng isang bigote. Dagdag pa sa affidavit ni Mancao, ang Deltang tinutukoy raw ni Aquino ay ang PR man na si Bobby Dacer at ang bigote si Erap, bagay na paulit-ulit na itinanggi ng dating Pangulo. Ang pagkakasangkot sa kanyang ama, minsan niyang pinagtalunan sa Senado na Senador Jingoy Estrada at Lacson. Pero kanina sinabi ni Senador Jingoy na natuwa siya sa pagbabalik ni Lacson. Masaya ako para sa kanya, at least kahit pa paano makakapag-discharge na siya ng kanyang duties and responsibilities as an elected Senator of the Republic. Ang mahigit isang taong pagtatago ni Lacson, nagsimula sa mga huling buwan ng Administrasyong Arroyo na ayon kay Lacson ay nanggipit umano sa kanya. Ang kampo ni ngayon Congresswoman Gloria Arroyo ayaw muna magkomento sa ngayon sa pagbabalik ni Lacson. Gayunman, sabi ng isang kaalyado ng dating Pangulo, it's unfair for the Senator kay Lacson na parang yung kanyang pag-uwi dito ay idinadawit siya dun sa impeachment. Bilang isang senador, alam naman na niya yung proseso sa impeachment na dapat dyan huhusgahan mo muna yung kaso base sa ebidensyang ipepresent sa'yo kung may merit o wala. Umaasa naman ng Malacanang na masasagot na ngayon ni Lacson ang mga isyong kinakaharap niya. As far as we're concerned, he's back. He can resume his duties. If he has some legal processes that he still has to undergo, then he will do that. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi. Pasko sa buwan ng Marso, ganyan inilarawan ni Senador Ping Lacson nang muli niyang makapiling ang kanyang pamilya. Ang mga tagpo sa reunion ng pamilya Lacson sa puntod ng ina ng senador, sa report ng saksing si Jiggy Manicay. Sa mga litratong ito nakuha ng kaanak ni Senador Panfilo Lacson, kitang masayang reunion ng pamilya Lacson, kasabay ang paggunita nila sa kamatayan ni Lola Imang sa kanyang puntod, ang yumaong ina ni Lacson. Masayang kinarga ng senador ang kanyang mga apo. Kita rin ang pag-uusap niya sa kanyang mga kapatid at ibang kamag-anak. Pero sa media kanina sinabi ng senador na ang unang mga sandali kasama makaanak lalo ng kanyang pamilya marahil ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Maging ang panganay na kapatid na si Romy, nadama raw ito sa matinding mga yakap na isinalubong sa kanya ng senador sa una nilang pagkikita. Sa kabila na mahigit isang taong pagkakawalay, tila lalo pa raw nagkalapit ang magkapatid. Pagbaba ko doon, sa labas pala ako, lumabas na siya, sinalubong ako. Medyo hindi niya ginagawa sa akin yun eh. Nag-embrace siya. Kuya, kamusta? Yung mga ganoon. So,
Yun ang nakita kong ano sa kanya. Saka yung kanyang pakikipag-usap na naging mas open siya sa pagkukwentuhan. Ano siya, yung talagang ang nature niya, yung hindi siya masyadong makwento, kung ano yung nakikinig lang, ngingiti-ngiti lang, gano'n. Talagang kitang-kita po namin kung paano nila na-miss yung isa't isa. Talagang andun yung kasiyahan sa bawat magkakapatid. Ako si Jigo Manicad, ang inyong saksi. Naka one-on-one naman ang kapuso nating si Jessica Soho, si Senador Ping Lacson. Ang mga kwento na mahigit 1 taong pagtatago ng law enforcer na naging lawbreaker sa report na ito. Paano hindi mo nagawang magtago sa loob ng mahigit 1 taon? Hinahabol kayo ng maraming authorities and agencies. You were in the Interpol list. Kailangan talaga parating nakapokus yung pag-iisip ko doon sa sarili kong survival. Kasi nga kaya ako nagtago para hindi mapasok sa kulungan at mawawalan ng saysay lahat yung ginawa kong effort para umiwas kung mahuhuli rin pala ako. Maski sa gabi nga, siyempre, konting kaluskos. Maski pa paano magigising ka at baka merong kakatok o merong sisipa ng pinto, nandun parati yun. Hindi nyo ba naisip na ano ba naman itong buhay ko? Dati ako yung nagtutugis, ngayon ako na tinutugis. Malimit kong naisip yun. Pero mas malalim sa pag-iisip ko, ano itong nangyari sa akin? Bakit ako nagkaganito? Samantalang wala naman talaga akong kinalaman dito sa kasong to. Pero pihado may mga magsasabi na naman, Senator. Tingnan mo yun si Senator Lacson. May kaso, murder, nagtago. Pero ngayon lumitaw. Sabihin nila, talagang pag may kapangyarihan ka at may pera ka sa bansang ito, pwede mong lusutan ang hustisya. I did not really stray away from the justice system. That's still part of the justice system. Sabi ko, may hangganan naman yun eh. Pagka umabot na sa Supreme Court at wala na akong mahingan pa ng apela dahil nagdesisyon ng Supreme Court, well, wala akong choice kundi part pa rin ng justice system na harapin ko yung kaso kung magkakaroon ng trial. But when the time comes sa sabihin ng Supreme Court, there's enough evidence to proceed with the trial of double murder. Will you face the music then? Hindi na ho ba kayo magtatago nun? Categorically, sasabihin ko, yes, haharapin ko yung kaso. Ang dami na hong mga tao nyo dati na na-involve sa mga kasong kinasasangkutan nyo mismo. Si Mangkaw, nag-ibangan na nga ng landas sa inyo. So how do you feel that he's saying that you ordered the murder of the Senator Corbito? Inuunawa ko siya dahil ginipit siya ng gusto. Ang hindi ko lang maunawaan, bakit ako yung tinuro niya? Kung hindi siya magtuturo dahil napakaganda ng offer sa kanya, at ito inamin naman niya. Kung tatanungin ho kayo ng mga Daser at ng Corbito, may kinalaman ho ba kayo sa pagkamatay nitong 2 tao? Ilang beses na akong tinanong dyan at kung tatanungin mo nga ako, maski 1,000 times, 100 times, 100 times ko rin, 1,000 times sasagutin, wala talaga akong binalaman. At sa ibang balita, simula na mamayang hating gabi ang pisong dagdag sa pamasahe sa pampasaherong bus sa Metro Manila. Iniatras naman ng grupong AKTO ang petisyon nitong 1.50 ang dagdag pasahe sa jeepney. Saksi sa Lima, Refran. Wala na nga makapipigil pa sa paniningil ng mga bus sa Metro Manila ng pisong dagdag sa minimum fare. Ayon sa LTFRB, bukod sa pagtaas ng presyo ng diesel, marami pa raw dahilan na nagkumbinsi sa kanilang ibigay ang provisional increase. Kaya simula mamayang hating gabi, ang 9 pisong minimum fare sa ordinary bus, 10 piso na ulit. Ang 11 pesos naman sa aircon bus, magiging 12 pesos na. Pero wala namang dagdag singit sa kada susunod na kilometro. 185 pa rin kung ordinaryo at 220 pa rin kung aircon. Kasabay ng pagtaas ng pasahe sa bus, ang panibagong pasakit na naman sa mga pasahero. Ang ilan nga sa kanila sinasabing panibagong sakit daw to ng kanilang mga bulsa. Medyo masakit rin daw sa ulo kasi tataas na yung pasahe. Wala pong magagawa kasi yung policy nila sumunod na lang. Wala ho tayong magagawa kung talaga hong kailangang itaas eh. Pero dapat hindi nila itaas ang pamasahe. Wala nang mahirap ang hanap buhay ngayon eh. Para naman sa mga driver at konduktor, makakatulong na raw ang pisong dagdag. Kahit paano makakatulong din. Makakapreno naman kahit papaano sa dagdag gastusin ng mga suki ng mga jeepney. Inatras na kasi ng grupong AKTO ang petisyon nilang dagdag piso at 50 sentimos sa minimum fare sa jeep. Naniniwala ang grupo na matutupad ang pamahalaan ang pangako nitong mabibigyan sila ng hanggang 3 piso kada litro ng diesel na subsidiya sa loob ng 1 buwan. Kung ganun ang sitwasyon ay na para naman sa benefit ng taong bayan ay baka pinag-aaralan namin
na hindi muna namin ituloy yung petition namin ng pagtaas ng pamasahe. Ako si Salima Rafra, ang inyong saksi.